na po nagsimula ang laban na ito. Nandito ako upang ipaglaban ang hustisang hindi nakametrolan. Kinuwento ni Rafael kila Mang Estong na mayor pa lang siya ng Monticello noong nagkakilala sila ni Christine, na ang sabi ng dalaga ay wala na siyang pamilya, na nagkaroon sila ng relasyon at minahal niya ang anak niya, kaso kasal na siya noon at si Justine ang anak niya, kaya nakipaghiwalay sa kanya si Christine dahil ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya, at siya ang unang bumitaw sa kanya na mula noon ay hindi na niya nakita ito at hindi niya alam na buntis pala ang dalaga. Tinanong ni Grace kung papaano napunta sa kanila si Moises. Sabay tinanong din ni Mang Estong kung sinong pumatay kay Christine. Agad na alala ni Rafael si Mercedes at alam niyang may kinalaman ng asawa niya doon, pero gusto niyang mapatunayan muna at makakuha pa ng mas matibay na ebidensya para mapanagot si Mercedes, kaya sinad niyang hindi pa niya alam kung sino ang totoong killer. Sinumbat naman ni Mang Estong na si Rafael ang pinagbibintangan nilang pumatay sa kanyang anak, kaya kailangan niyang aminin kung anong alam niya. Nangako naman si Rafael na aalamin niya kung ano ang totoo, lalo't minahal niya si Christine at siya ang nanay ng anak niya, kaya hindi siya papayag na hindi mabigyan ng hustisya si Christine, na agad namang tinanong ni Grace kung papaano si Moises. Agad namang nangako si Rafael na gagawin niyang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Habang pinagmumura naman ni Mayor Lorenzo ang mga tauhan niya dahil ang dami-dami nila, pero nalusutan pa sila ng grupo ni Matias na ilang bilyon ang nawala sa kanya dahil nasunog yung laboratory nila, na sinabihan naman siya ng babae niya na mag-relax lang siya, lalo't nahuli nila si Moises, na agad namang pinuntahan ni Mayor Lorenzo. Ginapos nila ang binata at nilagyan ng tali yung bunganga niya, na sinabihan siya ni Lorenzo na siguradong matutuwa si Jaime kapag naibigay nila si Moises, na agad niyang inutusan yung tauhan niya na saksakan nila ng pampatulog dahil dadalhin na nila ang binata sa Monticello. Agad nilang sinakay sa sasakyan si Moises para dalhin sa pier dahil nag-aantay doon yung yate ni Mayor, na yun ang gagamitin nila para maitawid sa dagat si Moises at maibigay na kay Jaime. Habang nagulat naman si Calvin nang magkamalay ito dahil nakagapos na ang kamay at mga paa niya at nasa harap niya si Leon na Tyrone, kaya natakot ito at tinanong niya kung nasaan siya, na sinabihan niyang pakawalan siya, pero sinaad ni Leon na yun ang mapapala niya sa pagtatraidor niya sa grupo nila, na sa tingin niya ay maiisahan niya ang mga ito, pero sinumbat ni Calvin na kidnapping yung ginagawa nila, na agad namang pinamukha ni Tyrone na parusa ang tawag nila doon. Sabay sinabihan siya ni Leon na antayin niya ang pagdating ni Justine, kaya ihanda na ang sarili niya. Sabay umalis na sila, kaya nagsisisigaw si Calvin na sinubukan niyang magmakaawa kay Stephen dahil naniniwala siyang naaawa ang binata sa kanya, pero umalis na sila at kahit nagsisisigaw siya sa kahihingi ng tulong ay walang makakarinig sa kanya sa lugar kung saan siya dinala. Habang pinuntahan ni Maxine ang tatay niya kung saan, tinanong niya kung saan nila dadalhin si Moises, na kailangan nilang tulungan ang binata, na agad namang giniit ni Matias na tuta ni Jaime Sagrado si Mayor Lorenzo, at kung totoong anak ni Rafael si Moises, ay si Rafael lang ang makakaligtas sa kanyang sariling anak. Habang nasa sasakyan pa sila Moises ay nanlaban siya, kaya nakatalon ito ng sasakyan, na agad-agad siyang tumakbo, pero hinabol din siya at dahil may gapos ang mga kamay niya ay nahuli din ang binata. Hawak na ni Mayor Lorenzo ang binata na ikatutuwa ni Jaime dahil magagamit niya si Moises laban kay Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.